Sa paanan ng matatayog na pine tree ng Tagaytay, nakatayo ang isang lumang mansion na tila hindi tinatablan ng panahon, ang Villa Rosales. Luntian ang paligid nito, punong-puno ng mga halamang tinataniman ng isang taong halos di pinapansin ng mga dumaraan. Siya si Mang Celso Abcede, 43 taong gulang, ang hardinero ng villa. Hindi siya sikat, hindi rin kilala sa labas ng gate ng mansion, ngunit sa loob ng kanyang payak na mundo, siya ay isang haligi ng katahimikan at paninindigan. Araw-araw, 6:00 pa lamang ng umaga ay nasa garden na siya, may hawak na tabo at kutsilyong pantabas, at sa bulsa ng kanyang lumang pantalon ay nakasuksok ang isang maliit na rosaryo na gawa sa butil ng kamyas. Sa gitna ng garden, may maliit na groto si Mang Celso, pinapalibutan ng mga puting lilis at rosas. Doon siya laging lumuluhod tuwing umaga, may bit-bit na sariwang bulaklak at isang dasal na paulit-ulit niyang binibigkas para sa kanyang anak na si Lia, ang nag-iisa niyang anak na nawala 10 taon na ang nakakaraan dahil sa leukemia. Lia, anak, sana'y masaya ka kung nasaan ka man. Baka sa langit, hardinero rin ang trabaho ko, bulong niya habang iniayos ang bulaklak sa paanan ng estatwa ng Birheng Maria. Tahimik si Mang Celso. Hindi siya palakwento, lalong hindi siya palalaban. Kung makasalubong siya ng mga kasambahay o may-ari, bahagyang yuko lamang ang kanyang pagbati. Ngunit sa loob ng kaniyang puso, bit-bit niya ang libong kwento na ayaw nang lumabas. Sa mansion, tila siya ay isang anino lamang nang lumipas, hindi napapansin at kadalasan ay nasasambitan pa ng masama ng mga amo. Celso! Anong oras na? Bakit yung mga gumamela sa East Wing hindi pa natutubigan? Singhal ni Madam Silvia Rosales habang nakasilip mula sa veranda. Naka-bathrobe pa ito at may hawak na tasa ng kape. Pasensya na po, ma'am. Na-delay lang po ng konti. Nais ko lang po sanang mag-alay ng bulaklak para sa anak ko, sagot ni Celso habang nakayuko. Naku, Celso, trabaho muna bago drama. Hindi kami nagbabayad dito para sa mga sentimental moment mo. Sabay-saboy ng mata ni Silvia at isinalya ang pinto ng veranda. Hindi na sumagot si Celso. Tahimik siyang bumalik sa kanyang gawain. Sa dami ng taon niyang naninilbihan doon, nasanay na siyang hindi pinakikinggan. At sa kabila ng pagtrato sa kanya ng mayayaman, hindi kailanman nawala ng respeto si Celso. Sapagkat para sa kanya, ang pagtahimik ay hindi kahinaan, kundi isang uri ng paninindigan. Isang panata ng paggalang sa mga alaala. Sa likod ng mansion, sa tabi ng bodega ng mga gardening tools, naroon ang kanyang barracks. Isang maliit na kwarto, may lumang banig, isang electric fan na minsan lang gumagana, at isang radyo na palaging mahinang signal. May mga picture frame sa ibabaw ng kahoy na istanpe. Larawan ni Lia na nakasuot ng uniforme ng elementarya. May masayang ngiti kahit nakasakbit ang IV tube sa braso. Musta na, anak? Ang mga halaman natin sa East Wing, parang ikaw, puro rosas, mahinhin pero matibay. Gusto mo pa rin ba ng puting bulaklak? Bulong niya habang kinakausap ang mga tanim niyang lilis. Ngunit isang gabing, ang langit ay tila biniyak ng kulog at ang lupa ay ginugunaw ng malalakas na patak ng ulan. Biglang nagbago ang ritmo ng kanyang tahimik na buhay. Habang nilalagyan niya ng batya ang ilalim ng bubong upang saluhin ang tumutulong tubig, napansin niya ang isang maliit na anino sa di kalayuan sa ilalim ng malaking punong akasya. Ang kidlat ay sandaling nagbigay liwanag sa paligid at sa kislap na iyon, nakita niya ang isang batang nakayuko, basang-basa, nanginginig at halos hindi na gumagalaw. Dali-daling tumakbo si Celso, tinakpan ng diakete ang bata
at inakay papasok sa loob ng kanyang barong-barong. "Anak, anong ginagawa mo rito? Nasaan ang nanay mo?" Tanong niya habang pinupunasan ng tuwalya ang mukha ng bata. Ngunit walang sagot. Ang bata ay tila gulat, takot at uhaw. Niyakap lamang nito ang tuhod at nagkulong sa sulok ng silid habang ang mata ay nakatingin sa sahig. "Wala kang pangalan?" tanong ni Celso. Ngunit tikom pa rin ang labi ng bata. Napilitan si Celso na tawagin na lamang ito sa palayaw, Yuyu, dahil ito ang salitang paulit-ulit na binabanggit ng bata habang nanginginig, "Yuyu! Yuyu!" Habang binibigyan niya ng mainit na sabaw ang bata, inalala ni Celso ang mga gabi kung saan ganito rin ang itsura ni Lia, mahina, tahimik at laging sinusumpong ng lagnat. "Wala kang dapat ikatakot, anak. Hindi kita pababayaan," aniya habang ipinuunas ang tuyong bimpo sa likod ng batang ulila. Sa kabila ng gabi ng unos, sa kabila ng ulan na walang patid, pat sa gitna ng katahimikan ng Villa Rosales, unti-unting nag-init ang malamig na silid ni Mang Celso. Hindi dahil sa baga ng kalan, kundi dahil sa pagbabalik ng isang di inaasahang damdaming akala niya'y nailibing na, ang pagiging ama. At sa puntong iyon, hindi pa alam ni Celso na ang batang basang-basa at nanginginig sa harap niya ay magiging dahilan ng isa sa pinakamalaking pagbabago ng kanyang buhay. 20 taon mula ngayon. Ang ulan ay hindi tumigil sa loob ng 2 araw, at habang kumakalansing ang yero sa bubong ng barong-barong ni Mang Celso, mahimbing namang natutulog ang batang si Yuyo sa pinagtalop na banig sa sulok ng silid. May lumang kumot na tinahipa ng yumaong asawa ni Celso ang nakabalot sa katawan ng bata. Kumot na minsan ding ginamit ng kanyang anak na si Lia. Isang alaala ang muling nagkaroon ng saysay sa piling ng isa na ulila ring, tulad ng nawawala niyang anak. Kinabukasan, habang naghahanda ng lugaw si Celso gamit ang kalan na dekahoy, biglang napalingon si Yuyo. Agad itong sumiksik sa sulok at tinakpan ang muka. Wag po yan," garalgal na sabi ng bata habang nakapikit. Napahinto si Celso sa pagkukudkud ng kahoy. "Yuyu, ano yun? Natatakot ka ba sa apoy?" tanong niya habang hinina ang apoy ng kalan. Dahan-dahang tumango ang bata, hindi pa rin lumalabas mula sa pagkakayakap sa sarili. Mula noon napansin ni Celso na may mga bagay na di sinasadyang nagpapabalik ng takot sa bata. Hindi lang apoy, maging ang tunog ng malalakas na bagsak, kalabog ng pinto, o kahit ang simpleng pagsigaw ng mga kasambahay ng Villa Rosales, ay agad nitong ikinukubli ang sarili. Tila may malalim na sugat ang bata sa nakaraan. Ngunit ang pinaka-pinagtataka ni Celso ay kung bakit ni minsan ay hindi nabanggit ng bata kung saan siya nanggaling. "May pamilya ka ba, Yuyo?" tanong niya minsan habang pinupunasan ng pasang bimpo ang likod ng bata matapos itong ubuhin. Umiling lang ito. "Hindi ko po alam. Basta po may nagsisigawan tapos madilim na." Yumuo si Celso. Ang kanyang puso'y muling nadurog. Muling may batang nafaratay sa kanyang harapan, walang magulang, walang tahanan. Ngunit sa kabila ng lungkot, may init ng layunin sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaang maulit ang parehong pagkukulang. Kinabukasan, nagpunta siya sa barangay hall upang iulat ang pagkakatagpo sa bata. Sinamahan siya ng isa sa mga utility staff ng mansion. Sa harap ng desk ng barangay tanod, inilahad niya ang nangyari. "Wala ba kayong nakuha man lang na kahit anong gamit ng bata? ID, damit, kahit sulat?" tanong ng opisyal. "Wala po talaga. Basang-basa siya, walang sapin sa paa. Kahit pangalan niya, hindi niya alam. Ang sabi lang po niya, Yuyu daw ang tawag sa kanya," sagot ni Celso. Inilista ng barangay ang ulat at nagpadala ng memo sa mga kalapit na barangay. Nagpost din ng larawan ni Yuyu
sa social media page ng Barangay Hall. Ngunit lumipas ang 3 linggo at ni isang tumugon ay wala. Pasensya namang Celso, ani Kapitan Ernesto nang muli siyang bumalik. Mukhang walang naghahanap sa kanya. Pwede niyo po siyang ipasa sa DSWD pansamantala kung di niyo na kayang alagaan. Ngunit hindi agad nakasagot si Celso. Habang pabalik siya sa kanyang barong-barong, naalala niya ang mga gabing niyayakap siya ni Yuyo tuwing dumidilim ang paligid, na parang siya lang ang mundo ng bata. Pagdating sa kwarto, nadatnan niyang nakaupo si Yuyo sa tabi ng mga paso, pinapanood ang isang oud na gumagapang sa dahon ng rosas. Anak, gusto mo ba? Dito ka muna. Hindi ko alam kung tama, pero kung ayaw mong umalis, hindi kita pipilitin. Ani Celso, nakaupo sa kanyang lumang bangkito. Napatingin si Yuyo sa kanya, walang sinabi, ngunit lumapit ito at yumakap sa kanyang balikat. Salamat po tatay. Bulong ng bata. Nabigla si Celso. Muling nanumbalik ang alaala ni Lia, ang huling pagkakataon na narinig niya ang salitang iyon. Hindi niya alam kung tama bang pakinggan iyon na parang musika o kung kasalanan sa alaala ng kanyang yumaong anak ang pagpayag sa bagong katawagan. Ngunit ng sandaling iyon, ang puso niya'y sumagot para sa kanya. Walang anuman anak. Mula noon, binigyan niya ng puwang si Yuyo sa kanyang buhay. Ginawan niya ito ng maliit na kahoy na mesa sa tabi ng kanyang higaan. Pinagsaluhan nila ang kanin at tinapa sa mga hapunan. At tuwing gabi, kinukwentuhan niya ito ng mga alamat ng bundok at diwata. Tila muling nabuhay ang liwanag sa munting barracks ni Mang Celso. Liwanag na dati inilibing niya kasama ng anak sa ilalim ng isang punong akasya. At habang naghahanap pa rin ng ulirang tahanan para kay Yuyo, nanalangin siya gabi-gabi. Nasanay kung hindi man siya ang tunay na ama ng bata, ay siya na ang ama na kinakailangan nito sa mundong tila nakalimot. Hindi pa man niya alam, ngunit sa bawat araw na lumilipilas, unti-unting tinatahi ni Celso ang isang kuwento ng pag-ibig, sakripisyo at muling pagkakaroon ng pag-asa na balang araw ay magiging tulay sa isang pagbabalik na magpapabago sa lahat. Tuwing 7:00 ng umaga, nakaupo si Mang Celso sa harap ng kanilang maliit na barung-barung. Hawak ang tasa ng mainit na salabat habang pinagmamasdan si Yuyo na tahimik na nakatayo sa tabi ng daanan. Doon kasi dumaraan ang mga batang papasok sa pampublikong paaralan sa tapat ng Villa Rosales. Laging tahimik si Yuyo habang pinagmamasdan ang mga bata. Mga nakapula at puting uniforme, may bagong gupit, may bitbit na makukulay na bag, at ang ilan ay may baong pandesal na kinakain habang naglalakad. Pero si Yuyo laging nakayapak. Suot ang lumang t-shirt na pinahiram ni Celso at shorts na medyo maluwag. Sa kabila ng ngiti niya tuwing tinatawagan siya ni Celso, hindi nito kayang itago ang pagkainggit at pagnanais. Ang mata niya ay laging nakaabang sa mga bag, lalo na yung may design. Minsan, isang batang dumaan na may bag na may glow-in-the-dark stars ang tinitigan niya ng matagal, na parang ito ang pinakamagandang bagay sa buong mundo. Gusto mo bang pumasok sa eskwela, Yuyo? Tanong ni Celso isang gabi habang sila'y kumakain ng ginisang munggo. Tumigil sa pagsupo si Yuyo. Pwede po ba yon, tatay? Napangiti si Celso. Bakit naman hindi? Pero kailangan muna natin ng konting paghahanda. Kailangan may gamit ka, may sapatos, at syempre, may bag.
Parang naliwanagan ang mukha ni Yuyo. Bag po yung may mga bituin, gaya nung nakita ko dati? Oo, sagot ni Celso. Yung asul, ganun ba ang gusto mo? Opo. Pero ang katotohanan, kahit gaano kagusto ni Celso na ibigay ang lahat kay Yuyo, ang laman ng kanyang bulsa ay isang masaklap na paalala na mahirap ang pangarap kapag walang pera. Ang buwanang sahod niya ay halos sapat lang pambayad ng tubig at kaunting bigas, at ang tira pa ron ay ginagamit niya sa mga gamot para sa pananakit ng tuhod. Ngunit hindi siya natinag. Kinabukasan, nagsimula siyang mag-ipon. Itinigil niya ang kanyang tanghalian, at ang perang dapat sana'y pambili ng sardinas ay isinuksok sa isang lata ng gatas na walang laman. Araw-araw, 3 linggo siyang hindi kumakain sa tanghali. Inom lang ng tubig at kaunting asin ang tinitiis niya para hindi gutumin. Bakit di po kayo kumakain, tatay? Minsan ay tanong ni Yuyo habang nakatingin sa kanyang plato ng adobong kangkong. Busog pa ako, anak. Saka masarap namang tignan kang may gana, sagot niya sabay kindat. Ngunit sa likod ng ngiti ay ang tunog ng sikmurang lumalaban sa gutom. Nagtrabaho rin siya ng overtime tuwing Sabado. Bagamat ayaw ng mga Rosales na nakikita siyang lumalampas sa oras, binigyan siya ng mas maraming tanim na aasikasuhin sa likod ng property na halos di na napupuntahan. Tinanggap niya iyon, kahit patirik ang araw, kahit masakit na ang mga kasukasuan. Makalipas ang 21 araw, sapat na ang ipon niya. Dinala niya ang maliit na lata sa palengke ng silang. Pumasok sa isang lumang tindahan ng school supplies at doon niya nakita ang bag na iniisip ni Yuyo. Kulay asul, may mga nakaburda pang bituin at zipper na tila kumikinang sa liwanag. Kuya, magkano po ito? Tanong niya. 100 na po. Teka, may discount to. Isa na lang yan sagot ng tindera. Pasok, bulong ni Celso sa sarili. Pakibalot na po. Pag-uwi niya, nakangiti siya habang bit-bit ang plastik na may laman na pangarap. Kinabukasan ng umaga, habang natutulog pa si Yuyo, dahan-dahan siyang lumapit. Hawak ang bag na maingat niyang inilagay sa isang maliit na kahon na binalot niya ng lumang diaryo at binuhusan ng simpleng pambalot na gawa sa pinutol na sako. May napasulat pa sa ibabaw. Para kay Yuyo, simula ng pangarap. Anak, gising ka na. May surpresa ako sa'yo. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Dahan-dahang iminulat ni Yuyo ang mata. Tatay? Oo, anak. Tignan mo to. Sabay abot ng kahon. Agad umupo si Yuyo at binuksan ito. Nang makita ang asul na bag na may bituin, natigilan siya. Pumikit siya ng sandali, tapos dahan-dahang niyakap ang bag na parang yakap sa isang matagal ng inasam. Para sa iyo yan, anak, ani Celso. Hindi man magarbo, pero yan ang magsisimula ng pangarap mo. Napaiyak si Yuyo. Napasubsob siya sa dibdib ni Celso. Mahigpit ang pagkakayakap na tila ayaw ng bumitaw. Salamat po, tatay. Salamat po, pangarap ko po to. At doon, sa gitna ng isang simpleng umaga, sa isang sulok ng hardin, sa presensya ng 2 kaluluwang ginapos ng parehong lungkot, ngunit pinagbuklod ng pag-ibig, muling narinig ni Celso ang salitang tatay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nanggaling sa dugot laman, kundi sa pusong kumikilala ng tunay na ama. At sa halagang 170 piso, nabili ni Celso hindi lang isang bag, kundi isang pag-asa, isang ngiti at isang panibagong simula. Mula nang ibinigay ni Celso kay Yuyo ang simpleng asul na school bag na may bordang bituin. At sa panahong iyon,
Tila nag-iba ang ihip ng hangin sa kanilang munting mundo. Si Yuyo ay lalong naging masigla, mas madaldal, at kahit papaano'y nagsimula ng ngumiti ng walang alinlangan. Araw-araw bitbit niya ang bag kahit saan siya magpunta, kahit pa wala pa siyang eskwelahang pinapasukan. Para kay Yuyo, ang bag ay hindi lamang gamit paaralan. Ito ay simbolo ng pag-aalagang matagal na niyang hinanap. Ngunit isang umaga ng Miyerkules, habang abala si Celso sa pag-aayos ng mga halaman sa West Garden ng Villa Rosales, dumating ang isang asul na van na may tatak ng DSWD. Mula rito ay bumaba ang dalawang babae, isang may bitbit na clipboard at isa pang tila mas bata, may hawak na stuffed toy. Mang Celso, absede po ba kayo? Tanong ng mas matandang social worker. Opo, ako po yun. May kailangan po ba kayo? Sagot niya habang pinupunasan ang pawis sa noo. Kami po ay galing sa district office ng DSWD. May report po kaming natanggap ukol sa isang batang ulila na kinupkop nyo. Si Yuyu po ba ang pangalan? Tanong ng isa pa, habang pinagmamasdan ang barong-barong sa likod. Nanigas si Celso. Sandaling natulala. Parang biglang sumikip ang hangin. Opo, ako po ang pansamantalang kumakalinga sa kanya. Pero wala po siyang pamilya. Ako na po ang bahala sa kanya. Sagot ni Celso na may halong kaba. Alam po naming mahal ninyo ang bata, Mang Celso. Pero ayon sa batas, kinakain po may irehistro si Yuyu bilang ward ng estado. Wala po tayong birth certificate, wala ring guardianship papers. Kinakain po naming mailipat siya sa opisyal na pangangalaga. Paliwanag ng babae sa mahinahong tinig. Biglang lumabas si Yuyo mula sa loob ng barong-barong. Hawak-hawak ang kanyang bag at may kagat sa labi. Tatay, sino po sila? Dumapit si Celso, yumuko sa bata at pinisilang balikat. Anak, sandali lang, may kausap lang si tatay. Ngunit agad nang lumapit ang mga social worker. Pat isa sa kanila ang yumuko rin sa harap ng bata. Yuyo, hindi ka ba masaya na makakakita ka ng ibang mga bata sa center? May mga laruan doon, may school din, pwede kang mag-aral? Umiling si Yuyo at agad na yumakap kay Celso. Ayoko po, dito po ako, kay tatay. Ma'am, pakiusap naman, ani Celso. Bahagyang nanginginig ang boses. Bakit kailangan pa siyang kunin? Wala po ba tayong ibang paraan? Ako na po ang bahala sa kanya. Lahat ibibigay ko para lang hindi niyo siya kunin. Pasensya na po, Mang Celso. Sagot ng social worker. Wala po kayong legal na karapatan. Pwede po kayong magsampa ng petisyon sa korte. Pero sa ngayon, kailangan po namin siyang isama. Dumurog ang puso ni Celso. Parang inalis sa kanya ang huling bahagi ng kanyang pagtatao. Ngunit sa kabila ng sakit, wala siyang magawa. Hindi siya abogado, hindi siya mayaman, isa lamang siyang hardinero. Muling lumingon si Yuyu sa kanya habang unti-unting inaakay papunta sa van. Tatay, lumapit si Celso, niluhod at niyakap ang bata. Pinilit niyang pigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Huwag kang matakot, anak. Darating ang araw, babalik ka rin, at hihintayin kita rito. Hindi ako aalis. Shirt, yung una niyang suot nung una silang nagkita. At isang maliit na piraso ng papel. Sa'yo na po ito, tatay. At ito, inabot niya ang papel. Guhit ng bata, may simpleng nakasulat. Babalikan kita, tatay. At tuluyan na siyang isinakay sa van. Mula sa salamin ng sasakyan, sinundan ni Yuyo ng tingin ang figurang nakatayo sa gitna ng damuhan. Matandang may luha sa mata, hawak-hawak ang lumang damit na amoy ulan at yakap. Mula noon, muling naging tahimik ang mundo ni Mang Celso. Wala nang batang umaaligid sa paligid ng mga halaman. Wala na ang tawanan tuwing gabi habang pinapakinggan ang kwento ni Juan Tamad. Wala na ang maliit na tinig na tumatawag ng tatay habang nagdadala ng tubig.
Pumalik siya sa pag-aalaga ng mga rosas. Ngunit sa bawat pagtusok ng tinik sa kanyang balat, may paalala ng isang yakap na hindi niya naibigay ng matagal. Bawat rosas na namumukadkad ay tila mukha ng isang batang minsan nagbigay liwanag sa kanyang dilim. Minsan binuksan niya ang kahon kung saan nakatago ang mga alaala ni Leah at inilagay roon ang lumang t-shirt ni Yuyo at ang sulat. "Dalawa na kayo ngayon," aniya habang pinipilit ang sarili na huwag humikbi. Lumipas ang mga taon. Walang sulat, walang tawag, walang balita. At sa tuwing may batang dadaan sa tapat ng Villa Rosales, si Celso ay saglit na humihinto sa pagtatanim. Nagbabaka sakaling makilala niya ang anyo, ang mata, o ang bitbit na bag. Ngunit laging iba, laging hindi si Yuyo. Ang ilang mga halaman ay nalanta, ang iba'y sumibol. Ngunit si Celso, naghihintay pa rin. Tahimik, matiisin, umaasang ang isang pangakong isinulat sa papel ay hindi mabubura ng panahon. 2 dekada ang lumipas na tila isang mahabang panaginip na unti-unting nabura ng hangin ng paglimot. Si Mang Celso Abcede, dating hardinero ng Villa Rosales, ay ngayoy isang matandang payat na halos di na makalakad ng tuwid. 63 taong gulang na siya ngayon at ang dating matikas niyang katawan ay unti-unting kumukupas sa bawat araw na lumilipas. Ang malalim niyang pag-ubo ay bahagi na ng kanyang araw-araw, isang sintomas ng matagal na niyang iniindang sakit sa baga. Sakit na unti-unting kumain sa lakas niya, dulot ng taon-taon niyang paglalanghap ng pesticide sa hardin ng Villa Rosales. Sa kabila ng kahinaan, hindi nagbago ang kanyang gawi. Araw-araw, 6:00 ng umaga pa rin siyang gumigising, dumadalaw sa lumang groto ng simbahan kung saan pansamantalang inilipat ang puntod ng kanyang anak na si Leah. Kasama na rin ang isang simpleng batong may ukit ng pangalang Yuyo. Kahit pa wala siyang opisyal na labi o pagkamatay na natiyak, ginawa niya pa ring tanda ng pag-alaala ang maliit na bato. Para kay Celso, sapat na yon upang igalang ang alaala ng batang minsang bumuhay sa kanyang puso. "Leah, anak, at ikaw rin, Yuyo." Mahina niyang bulong habang inilalapag ang ilang pirasong rosas. "Pasensya na't, ito lang ang kaya ng tatay na yon. Pero di ko kayo nakakalimutan kahit kailan." Ang Villa Rosales ay isa na lamang alaala. Naibenta na ito sa bagong may-ari, isang banyagang negosyante na balitang nagbalak gawing private retreat ang buong lupain. Kasabay ng pagbebenta ay ang pagkawala ni Celso sa lugar na tinuring niyang tahanan sa loob ng 30 taon. Isang abogado ng bagong may-ari ang lumapit sa kanya, dala ang eviction letter. "Pasensya na po, Mang Celso. Hindi na po kasi kasama sa plano ng bagong may-ari ang mga lumang empleyado." Malamig na wika ng lalaki habang iniaabot ang papel. Hindi na lumaban si Celso. Wala naman siyang kayang ipaglaban. Isang matandang hardinero laban sa isang banyagang negosyante? Hindi iyon patas na laban, kaya't tahimik siyang nag-impake. Isang lumang maleta, ilang damit, ang rosaryong butil ng kamyas, larawan ni Leah, at syempre, ang lumang t-shirt ni Yuyo at ang sulat na iniwan nito 2 dekada na ang nakararaan. "Babalikan kita, tatay." Ang mga salitang iyon ay pilit pa rin niyang sinasampalatayanan. Sa kakarampot niyang retirement fund, nakuha niya ang isang maliit na kwarto sa isang lumang boarding house sa gilid ng palengke. Mababa ang kisame, may amoy na luma ang hangin, at ang kutson ay may lamat na. Ngunit para kay Celso,
Sapat na ito, hindi para sa luho, kundi sa katahimikan. Sa bawat gabi, sinisindihan niya ang maliit na kandila sa tabi ng larawan ni Lia at Yuyo. Saka nagdarasal, Panginoon, kung hindi man sila bumalik, sana sa kabilang buhay ay makapiling ko sila upang patuloy na mabuhay kahit mahina na ang katawan. Nagbesisyon siyang magtinda ng halaman sa gilid ng simbahan. Gumagawa siya ng maliliit na paso mula sa mga basyong lata at tinataniman ng mga halamang gamot, oregano, tanglad at sambong. Doon sa ilalim ng luma at kupas na payong, nakaupo siya araw-araw habang sumisinghaut ng kaunting hangin at inaasahan ang kaunting barya mula sa mga bumibili. "Mang, magkano po ang tanglad?" tanong ng isang ale. "10 piso po kung bibili po kayo ng 2. 20 na lang lahat." Mahinang sagot niya sabay ubo ng sunod-sunod. Napangiti si Celso kahit hirap sa paghinga. "Lakasan lang po ng loob, Ineng. Kapag matagal mong kausap ang mga halaman, tinuturuan ka rin nila kung paano tumibay." Minsan dumadaan siya sa tapat ng isang internet cafe at tumitingin sa screen. Tahimik, umaasang baka may lumabas na mukha roon na pamilyar. Ngunit sa loob ng 2 dekada, walang sulat, walang tawag, walang palatandaan mula kay Yuyo. Sa kabila nito, hindi nawala ang kaunting pag-asa sa kanyang dibdib. Baka busy lang siya, baka natagpuan na ang tunay niyang pamilya, o baka hindi na niya tinuloy ang huling posibilidad. Masakit, ayaw niyang bitawan ang tanging hibla ng pag-asang natitira. Ang lungsod ng Tagaytay ay patuloy na umuunlad, ngunit si Celso ay tila naiwan sa likod ng panahon. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na at ang kanyang likod ay unti-unti nang yumuyuko sa bigat ng mga taon. Ngunit sa kanyang puso, ang imahe ni Yuyo, nakasuot ng asul na bag, may bituin at may ngiting kay liwanag, ay nananatiling sariwa parang kahapon lamang. Minsan, tinanong siya ng batang nagtitinda ng kutsinta sa tabi ng simbahan, "Tay, sino po si Yuyo?" "Lagi ko po kayong naririnig na binabanggit yung pangalan niya habang nagdadasal." Napangiti si Celso. Siya ang batang nagbigay ng panibagong buhay sa isang matandang gaya ko, at siya rin ang dahilan kung bakit kahit mahirap, may saysay pa rin ang bawat umaga ko. Tahimik ang sagot ng bata. Ngunit matagal siyang napatitig kay Celso. Hindi na niya inusisa pa. At habang unti-unti nang lumalabo ang liwanag sa mga mata ni Celso, habang ang kanyang katawan ay patuloy na bumibigay sa pagod at sakit, patuloy pa rin siyang umaasa na balang araw sa di inaasahang sandali, ang isang pangakong binitiwan ng isang batang ulila ay tutuparin at maririnig niya ulit ang salitang iyon. "Tatay." Mainit ang sikat ng araw ng hapon na iyon, at ang bawat hakbang ni Mang Celso ay tila may kasamang paghingal. Galing siya sa simbahan, bit-it ang supot ng hindi na ibentang halamang gamot, sambong at tanglad. 6 na paso ang natira. Sa edad na 63, ang simpleng pagbuhat ay tila buhat ng isang buong taon. Hindi na ganoon katatag ang tuhod niya. Ang bawat hiningay may kasamang ubo, at ang lumang rosaryong napasabit sa kanyang bulsa ay palaging hinihimas. Ila pananggalang sa sakit at lungkot. Naglalakad siya pauwi, dahan-dahan sa kahabaan ng sidewalk sa labas ng lumang palengke. Nangingintab sa pawis ang kanyang noo, at ang pawikan niyang sombrero ay tila hindi na kayang pigilan ang init ng araw. Walang anuman sa kanya iyon. Sanay na siya sa hirap, sa lumbay, sa gutom, at sa kawalang katiyakan ng buhay. Ngunit sa di kalayuan, isang kakaibang tunog ng makina ang pumunit sa katahimikan ng hapon.
Isang magarang itim na SUV ang dumaan at biglang huminto sa kanyang tabi. Animoy sadyang sinundan siya. Napalingon si Celso, saglit na naguluhan. Wala naman siyang kilalang may kotse. At kung meron man, hindi sila titigil para sa kanya. Lumabas mula sa sasakyan ang isang matangkad na lalaki. Nakaitim na coat, kahit mainit ang panahon, naka-dark shades, at tila banyaga ang tindig, parang artista sa pelikula. Malinis ang hiwa ng buhok, matikas ang katawan, at may kasama pang dalawang katrabahong nakatayo sa gilid. Ngunit ang lalaki, sa kabila ng pormal na bihis, ay tila natigilan nang masilayan ang matandang si Celso. Tumingin ito ng diretsyo, parang may kinikilati sa kanyang anyok, sa kanyang kulubot na mukha, sa kanyang nanginginig na kamay na may hawak na paso ng tanglad. Dahan-dahan itong lumapit. Tinanggal ang salamin. At sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Tatay, mahinang bulong ng lalaki. Nanginginig ang tinig, may kalakip na pighati at pananabik. Ako po ito. Napaluha ito habang yumuko sa harap ng matanda. Ako po si Yuyo. Parang tinamaan ng kidlat ang dibdib ni Celso. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napakapit siya sa dibdib at sa kanyang tuhod na biglang nanlambot. Yuyo, halos pabulong niyang sambit. Diyos ko, bumagsak siya sa bangketa. Hindi dahil sa kahinaan ng katawan, kundi sa bigat ng damdaming biglang bumuhos mula sa dibdib na matagal nang inipon ng panahon. Agad siyang nilapitan ng lalaki, si Yuyo, na ngayon ay isang ganap na lalaki. May pangalang bago, may pagkataong buong mundo na ang nasaklaw. Tatay, ako po ito, si Hugo Salvador. Pero sa puso ko, ako pa rin si Yuyo, yung batang kinupkup niyo, binilhan ng bag, pinaliguan, pinakain, at minahal. Napahagulgol si Celso. Hindi na niya alintana ang mga taong tumigil sa paligid. Ang mga tanong ng mga nagdaraan. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang mukhang nakaluhod ngayon sa harapan niya. Ang batang pinangarap niyang muling masilayan. Ang batang hindi niya alam kung nasaan, kung buhay pa ba, kung natupad ba ang pangakong iniwan nito sa isang piraso ng papel. Binalikan mo ako. Nanginginig na wika ni Celso. Hindi ako naniwala sa sinasabi nilang wala ka na. Araw-araw kitang hinihintay. Yumakap si Yuyo o si Hugo sa kanya. Hindi na niya inalintana ang mahal na suot o ang kalsadang marumi. Hinawakan niya ang mga kamay ni Celso. Halik sa likod ng palad. Yakap sa kanyang dibdib. Para bang gusto niyang ibalik lahat ng taon na nawala sa isang yakap. Tatay, patawarin niyo ko. Hindi ko agad kayo nahanap. Pinilit kong alamin kung nasaan kayo. Pero bago pa ako lumabas ng bansa, ang sabi ng center ay wala raw kayong tirahan. Mula nang makapagtapos ako sa college, naging layunin ko nang hanapin kayo. Hindi ako tumigil at ngayon, andito na ako. Nagkatinginan silang dalawa. Si Celso, may luha ng pagkalitot saya. Si Hugo, may luha ng pasasalamat at pananabik. Anak, ang layunan ng narating mo. Akala ko, kinalimutan mo na ako. Ani Celso, habang pinipilit bumangon, tinutulungan ng anak-anakan. Hindi kita nakalimutan, tatay. Sa katunayan, lahat ng ito, lahat ng narating ko, ay dahil sa isang bag na binili mo sa akin noon. Yung bag na may bituin. Hindi ko yun nakalimutan. Bit-bit ko pa rin siya kahit ngayon. Agad lumapit ang isa sa mga kasama ni Hugo. May dalang maliit na backpack. Asul, medyo luma, ngunit buo pa rin. Binuksan ito ni Hugo at ipinatong sa kantungan ni Celso. Ako na ang may dala ngayon, tay. Salamat sa bituin mo noon. Sa tulong mo,
Naging doktor ako, pediatric neurosurgeon. Galing po ako sa Spain ngayon, pero hindi ako uuwi doon hanggat hindi ko kayo na ibabalik sa tunay niyong tahanan. Hindi na nakasagot si Celso. Yumuko na lang siya at pinisil ang kamay ng anak-anakan. Sa gitna ng init ng araw, sa gilid ng palengking marumi, nandoon ang pinakamatamis na tagpo ng muling pagkikita. Isang batang minsang pinulot sa ilalim ng ulan, ngayon ay dumating bilang isang profesional, bilang isang anak, at bilang katuparan ng isang lumang pangako. "Handa na po ba kayong sumama sa akin?" tanong ni Hugo, sabay abot sa balikat ni Celso. Mumiti si Celso kahit pa nanginginig ang kanyang labi at may bahid ng pagod sa kanyang mata. "Saan ka man ako dalhin, anak, basta kasama kita, doon ang tahanan ko." Hindi pa rin lubos na makapaniwala si Mang Celso habang nakasandal siya sa likod ng SUV. Patuloy na pinagmamasdan ang lalaking nasa kanyang harapan. Si Yuyo, ang batang minsang kinupkup niya. Ngayon ay isang ganap na lalaki. Malinis ang bihis, may dignidad ang tindig, at may mga matang puno ng emosyon. Parang panaginip. Parang isang himala na ibinulong niya noon sa langit, na ngayoy dahan-dahang bumababa sa lupa. Ngunit hindi pa tapos ang sandaling iyon. Mula sa loob ng sasakyan, iniabot ni Hugo ang isang maliit na kahon. Maingat na binalot ng telang puti. Binuksan niya ito sa harapan ni Celso at marahang inilabas ang isang bagay na agad nagpapatigil sa hininga ng matanda. Isang lumang asul na school bag. Medyo kupas na ang kulay nito at ang burdang bituin sa harapan ay unti-unti nang nabubura. Pero buo pa rin ito. Tila pinangangalagaan ng isang banal na pangako. "Tay," mahinang wika ni Hugo, "ito po ang bag na binigay niyo sa akin. Iningatan ko po ito ng 20 taon. Kahit saan ako mapunta, sa dorm, sa ospital, sa ibang bansa, bit-bit ko po. Hindi dahil sa gamit, kundi dahil dito nagsimula ang lahat." Kinuha ni Celso ang bag damit ang nanginginig na mga kamay. Pinagmasdan niya itong mabuti. Hinimas ang tela na parabang muling bumalik ang kanyang kabataan. Ang gabing hindi siya kumain ng 2 linggo. Ang araw na ibinigay niya ito kay Yuyo. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pag-ibig, nakasiksik sa bag na iyon. Diyos ko, garalgal na bulong ni Celso habang pinipigil ang luhang hindi na niya kayang itago. Hindi ko akalaing makikita ko pa ito. Ngunit may sapang nilabas si Hugo. Isang kahon mas malaki kaysa sa nauna. Binuksan niya ito at ipinakita ang laman. Ilang dokumento, isang ATM card at isang liham. "Ito po, tatay," ani Hugo habang inaabot sa kanya ang mga papel. "Nakapangalan po sa inyo ang isang maliit na lote sa Alfonso, Cavite. Malapit po sa Bukirin. Doon ko po itatayo ang magiging rest house ninyo. Ito naman pong savings account sa inyo rin. May sapat na laman para sa lahat ng pangangailangan nyo sa natitirang buhay ninyo." Napatulala si Celso. Hindi siya makakibo. Sanay siyang mamuhay sa ulang, sa hirap, sa kakapusan. Ngunit ngayon nasa kanyang harapan ang mga pruweba ng kabaligtaran ng lahat ng nakasanayan niya. "Ano to, anak? Bakit mo to ginagawa?" Gumiti si Hugo, isang ngiting puno ng alaala at paninindigan. "Hindi lang po ito utang na loob, tatay. Ito po ang pangarap ko. Lumaki ako ng may trauma, may takot, may lungkot. Pero dumating kayo. Binilhan niyo ako ng bag na para sa iba. Simpleng bagay lang. Pero para sa batang tulad ko, mundo na iyon. Hindi ko po kayo makalimutan." Patuloy ni Hugo. "Ginawa ko kayong inspirasyon sa thesis ko sa medisina. Isang pag-aaral kung paano ang attachment sa isang parental figure ay kayang baguhin ang trajectory ng isang traumatized child. Kayo po yun. Kayo ang dahilan kung bakit ako naging doktor. Ngunit hindi po sapat ang kwento lang.
kaya nagpatayo ako ng orphanage. Pinangalan ko po sa anak ninyo, Leah Children's Haven. Nagpatigil ang pangalan ni Leah sa tibok ng puso ni Celso. Hindi niya inaasahang may makakaalala pa sa anak niya. Lalo na sa isang taong halos hindi man lang nakilala si Leah. Pinangalan mo sa anak ko? Nangingilid ang luha niyang tanong. Tumango si Hugo. Kasi kung hindi dahil kay Leah, baka hindi rin kayo natutong magmahal muli. At kung hindi niyo ako minahal noon, wala si Dr. Hugo Salvador ngayon. Lahat ng ito, utang ko sa inyong dalawa. Hindi na nakatiis si Celso. Yumuko siya at hinawakan ang ulo ni Hugo. Sabay yakap. Hindi na alintana ang mga dumadaan sa paligid, ang ingay ng mundo, ang mga mata ng mga estrangherong napapadaan. Sa sandaling iyon, isang matandang hardinero at isang dating ulila ay nagtagpo sa gitna ng pananabik at pagbawi. Hindi ko na po kayo iiwan, tatay. Sampit ni Hugo habang yakap pa rin si Celso. Mula ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Ako na ang bahala sa lahat. Tahimik si Celso. Hindi dahil sa wala siyang masasabi, kundi dahil ang damdaming bumabalot sa kanya ay mas malakas pa sa salita. Ang lahat ng sakit, gutom, sakripisyo at paghihintay ay may katumbas na pala. Hindi salapi, hindi ari-arian, kundi ang pagbabalik ng isang taong inakala niyang hindi na muling babalik. Sa mga susunod na araw, isasama siya ni Hugo sa bagong tahanan sa Alfonso. Doon niya unang masisilayan ang Leah Children's Haven, isang gusaling kulay puti, may hardin sa harapan, at sa gitna ng bakuran, may estatwa ng isang batang may hawak na school bag, natangiti, nakatingin sa langit. At sa kanyang puso, alam ni Celso, ang sakripisyo ng isang hamak na hardinero ay hindi kailanman nasayang. Sa wakas, ang bituin sa bag ay nagningning muli, hindi sa tela nito, kundi sa mga mata ng batang minsang inalalayan niya tungo sa liwanag. Ang sikat ng araw ay tumama sa salamin ng isang puting sasakyan habang paakyat ito sa isang pribadong kalsada sa Tagaytay. Ang mga puno ng pine ay tila lumuluhod sa gilid ng daan at ang malamig na simoy ng hangin ay parabang yumayakap sa bawat nilalang na dumaraan. Sa loob ng sasakyan, si Mang Celso ay tahimik na nakatingin sa bintana. Hawak-hawak pa rin ang lumang asul na bag na iningatan ni Hugo sa loob ng 20 taon. Wala pa ring saysay ang mga salita para sa nararamdaman niya. Para bang isang panaginip na bigla na lamang bumalot sa kanyang realidad. Malapit na tayo, tay, mahinang sabi ni Hugo habang itinutok ang manibela sa isang mas makitid na kalsada. Sana magustuhan niyo ang ginawa ko para sa inyo. At sa kanyang puso, alam ni Celso, ang sakripisyo ng isang hamak na hardinero ay hindi kailanman nasayang. Sa wakas, ang bituin sa bag ay nagningning muli, hindi sa tela nito, kundi sa mga mata ng batang minsang inalalayan niya tungo sa liwanag. Ang sikat ng araw ay tumama sa salamin ng isang puting sasakyan habang paakyat ito sa isang pribadong kalsada sa Tagaytay. Ang mga puno ng pine ay tila lumuluhod sa bilid ng daan at ang malamig na simoy ng hangin ay parabang yumayakap sa bawat nilalang na dumaraan. Sa loob ng sasakyan, si Mang Celso ay tahimik na nakatingin sa bintana. Hawak-hawak pa rin ang lumang asul na bag na iningatan ni Hugo sa loob ng 20 taon. Wala pa ring saysay ang mga salita para sa nararamdaman niya, para bang isang panaginip na bigla na lamang bumalot sa kanyang realidad. Malapit na tayo, tay, mahinang sabi ni Hugo habang itinutok ang manibela sa isang mas makitid na kalsada. Sana magustuhan niyo ang ginawa ko para sa inyo. Tahimik si Celso. Nakatayo siya, hawak ang dibdib, habang pinagmamasdan ang lahat. Sa bandang gitna ng harbin, may isang estatwa,
Isang batang babae na nakasuot ng simpleng damit, nakangiti at may hawak na school bag na may burdang bituin. Leah, mahinang sambit ni Celso at napaluhod siya sa mismong damuhan. Anak! Lumapit si Hugo at tinapik ang balikat ng matanda. Para po sa inyo, tay. Para sa kanya. Para sa inyong dalawa. Ipinakita ni Hugo ang mansyon sa kanya. Hindi ito basta tahanan. May sariling silid si Celso. Maluwag. May malambot na kama. May altar sa tabi ng bintana kung saan siya maaaring magdasal. May mga larawan ni Leah ng groto at ng mga batang tinutulungan ng Leah Children's Haven. Lahat ng gusto nyo, inihanda ko na po. May mga caregiver din kayong naka-assign sa inyo 24/7. Hindi na po kayo magtatrabaho. Panahon na po para alagaan kayo gaya ng pag-aalaga nyo sa akin noon. Napaiyak si Celso. Hindi dahil sa ganda ng tahanan, kundi dahil sa pagkalinga na ngayon lang niya muling naramdaman mula sa isang taong itinuring niyang anak. Ano bang ginawa ko para sa lahat ng ito, anak? Hindi ko naman hinihingi ito. Wala po kayong kailangang gawin, Kai. Dahil kayo mismo ang dahilan. Kung hindi niyo ako kinupkop noon, kung hindi niyo ako binilhan ng bag, baka wala na ako ngayon. Simula noon, araw-araw ay naging mas payapa ang buhay ni Celso. Gigising siya ng maaga, tutungo sa altar at magdarasal ng rosaryo, at laging nandoon si Hugo, hindi bilang doktor, hindi bilang abala sa conference, kundi bilang anak. Madalas silang magdasal ng sabay. Minsan iniisip ko, anak, ani Celso isang umaga, baka aya inalis sa akin ng Diyos si Leah, ay para makilala ko ikaw. Baka po kaya ako inalis sa maguluhong mundo noon, ay para po makilala ko kayo, sagot ni Hugo. Tuwing linggo, espesyal ang araw nila. Isinasakay nila ang mga lutong pagkain, mga laruan, at school supplies sa van, at bumibisita sila sa Leah Children's Haven. Isang 3 palapag na gusali, modernong disenyo, pero puno ng kaluluwa. Sa bawat sulok, may larawan ng mga batang masaya, may bulaklak at may mural ng isang matandang hardinero at isang batang may bituin sa bag. Pagdating nila, sasalubungin sila ng mga bata. Si Tatay Celso, sigaw ng isa habang tumatakbo papunta sa kanya. Ako po muna sa kwento, tatay, sabi ng isa pa habang hawak ang isang libro. Uupo si Celso sa lilim ng puno ng balete sa loob ng compound at ikukwento niya ang buhay niya. Paano siya naging hardinero, paano siya nawalan ng anak, at paano niya natagbuang ang isang batang ulila na tinawag siyang tatay. Hindi niyo kailangan maging mayaman para maging mahalaga, sabi niya sa mga bata. Minsan, sapat na ang isang bag na may bituin kung ito'y binigay mula sa puso. At si Hugo, tahimik na nakaupo sa tabi ng mga bata, nakangiti. Ang dating batang nangangarap ng pamilya, ngayon ay may bahay, may ama, at may tahanan na hindi masusukat sa materyal, kundi sa pagmamahal. Sa mansyon sa Tagaytay, sa hardin ng alaala, at sa loob ng puso ng mga batang ulila, si Celso ay hindi na lamang isang hardinero. Siya na ngayon ay si tatay ng pag-asa. Sa kabila ng edad at lumalalang sakit sa baga, hindi kailanman nagpahuli si Mang Celso sa pagtulong sa mga bata sa Leah Children's Haven. Hindi siya obligado, walang sweldo, walang kontrata. Pero tuwing umaga, bago pa magising ang karamihan sa mga volunteer, nakasuot na ng simpleng sombrero si Celso, may hawak na baston sa kaliwa, at isang maliit na plastic bag ng tinapay sa kanan, habang dahan-dahang lumalakad papunta sa silid-aralan ng mga bata. Good morning, Tatay Celso, sabay-sabay na bati ng mga bata tuwing makikita siya. Good morning rin sa inyo, mga bituin ng langit, sagot ni Celso na may nakahandang ngiti.
kahit hirap ng huminga. May bago akong ituturo ngayon. Alam niyo ba ang salitang kusang loob? Hindi yan pangalan ng baryo ha? Bagkus, yan ang pagtulong kahit walang inaasahang kapalit. Pumapalakpak ang mga bata. Aliw na aliw sa kanya. Si Celso sa edad na 71 ay hindi na lamang simpleng lolo. Isa siyang guro ng buhay. Madalas niyang sabihin, "Anak, hindi mo kailangang maging matalino para maging mabuting tao. Mas importante ang mabait ka. Ang sipag, dasal at puso, yan ang tunay na diploma." Tuwing Biyernes, may tinatawag silang Hardin ng Kaalaman, isang outdoor activity kung saan tinuturuan ni Celso ang mga bata magtanim ng mga halamang gamot at gulay. May kanya-kanyang paso ang bawat isa at isinusulat nila ang pangalan nila gamit ang colored popsicle sticks. Kapag may itinanim kang mabuti, kahit maliit, lalaki yan nang may pagmamalaki. Para kang halaman, kailangan lang alagaan, wika niya sa mga bata habang pinapakita kung paano ilipat ang punla ng kamatis. Hindi nagtagal, napansin ng mga lokal na opisyal ng bayan ang aktibidad sa orphanage. Isang araw, dumating ang isang grupo ng mga estudyanteng gumagawa ng short documentary para sa kanilang kursong journalism. Napalipaan nila mula sa social media ang tungkol sa matandang hardinero na naging ama sa isang doktor at ngayoy lolo ng mga ulila. "Sir, kami po ang media team ng Kalinangan University. Pwede po ba naming kunan ng footage ang ginagawa niyo dito?" Tanong ng isang batang babae na may hawak na DSLR camera. "Ewan ko ba kung anong saysay ng kuha niyo sa kulubot kong mukha?" Natatawang sagot ni Celso. "Pero sige, kung makakatulong sa mga batang to, abay pabor ako dyan." Ilang linggo lamang ang lumipas. Ang kwento ni Celso ay naging viral sa social media. Tinampok siya sa isang full-length documentary na pinamagatang Bag ng Pag-asa. Ipinalabas ito sa telebisyon at online platforms. At sa loob ng ilang araw, libu-libong netizens ang nagkomento, umiiyak, humahanga at nagpapasalamat. Isang eksena sa documentary ang labis na umantig sa damdamin ng marami. Si Celso, nakaupo sa ilalim ng puno, hawak ang lumang school bag na asul, habang kinakausap ang kamera. "Ang bag na to, hindi lang to tela at ziter. Dito nagsimula ang pag-asa ng batang minahal ko. At ngayon, sa bawat batang humahawak ng bag sa orphanage na ito, binabalik ko ang parehong pag-asa. Hindi ako nagtapos ng kolehiyo, wala akong titulo, pero nagmahal ako. At sa dulo, yun lang naman ang sukatan ng tunay na tagumpay." Matapos mapanood ng publiko ang dokumentaryo, sunod-sunod ang dumagsang mga donor, lokal at internasyonal. May mga kumpanya ang nagpadala ng malalaking tseke. May mga individual na gustong mag-volunteer at maging ilang artista ang bumisita sa Lia Children's Haven para makita mismo si Celso at magbigay ng suporta. "Siya po ba si Tatay Celso?" tanong ng isang artistang babae habang kinikilig. "Grabe yung dokumentary niyo po. Pinaiyak niyo po kami ng pamilya ko." Napakamot ng ulo si Celso. "Naku Hija, pasensya ka na kung napaiyak kita. Dapat sana napatawa kita eh." Hindi lang mga kabataan ang naantig. Maging ang mga senior citizens mula sa iba't ibang panig ng bansa ay napukaw. May mga matatanda ang nagtayo ng community garden. Ang ilan ay nagbukas ng reading clubs para sa mga batang kapitbahay. May mga sumulat pa kay Celso. "Tay Celso, akala ko tapos na ang panahon ko. Pero salamat sa inyo, napagtanto kong hindi pa huli ang lahat para maging mahalaga. Lola Feli, 78 Cebu. Dahil sa inyo, nagsimula akong mag-volunteer sa feeding program. Sana makita ko rin kayo balang araw. Mang Dado, 72, Davao." Sa kanyang tahimik na sulok ng mundo, hindi alam ni Celso na siya na pala ang naging simbolo ng bagong pag-asa. Isang payak na lalaking binuwag ng mga taon,
ngunit muling itinayo ng pagmamahal. Isang hardinerong naghasik ng mabuting binhi, at ngayon nakikita na ang bunga, hindi sa pananim, kundi sa puso ng bawat batang kanyang ginabayan. At sa tuwing umuupo siya sa lumang silyang kahoy sa harap ng orphanage, may ngiting palihim sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang mga batang tumatakbo at nagtatawanan sa paligid. "Salamat, Lia. Salamat, Yuyo. Binigyan niyo ako ng pangalawang buhay," bulong niya sa sarili, habang pinipisil ang rosaryo sa kanyang bulsa. Sa katandaan, sa kahinaan, sa katahimikan, si Celso ay naging tinig. Pinig ng pag-ibig, ng pag-asa, panibagong simula. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting naging institusyon si Mang Celso sa loob ng Lia Children's Haven. Hindi na lang siya ang lolo ng mga bata. Isa na siyang haligi, isang buhay na alamat na ang kwento ay hindi lang ipinapasa sa mga bibig ng staff, kundi itinuturo na rin sa mismong orientation program ng lahat ng bagong dating sa orphanage. At sa puso ng programang iyon, isang proyekto ang nagsilbing paalala ng pinagmulan ng lahat. Ang Tatay's Bad Project. Isang umaga, sa silong ng malaking puno ng mangga sa likod ng gusali, nagtipon ang lahat ng bata. May pulang ribbon sa ibabaw ng mamalamesang may nakapatong na makukulay na bag. Hindi mamahalin, pero lahat may espesyal na burda. Mga bituin sa gilid ng zipper, eksaktong kopya ng disenyo sa bag na minsang ibinigay ni Celso kay Yuyu. "Mga anak," panimula ni Celso habang nakaupo sa isang bangkito, may hawak na mikropono. "Ang bawat bag na ito ay hindi lang lalagyan ng papel at lapis. Ito ay lalagyan ng pangarap. Kaya bago nyo ito gamitin, iisipin ninyong para kayong bituin. Gabay, liwanag, pag-asa." "Kuya Benny, pakibigay na nga ang gunting kay Tatay Celso," tawag ni Sister Lourdes habang tinuturo ang pulang ribbon sa harap. Nang putulin ni Celso ang ribbon, nagsigawan sa tuwa ang mga bata. Isa-isa silang lumapit upang tanggapin ang kanilang bag. Bawat isa ay may pangalan nila sa loob at isang maliit na card na may nakasulat na mensahe. "Huwag mong kalilimutan na may nagmamahal sa'yo, Tatay Celso." "Salamat po, Tatay Celso," sigaw ng isang batang lalaki, sabay yakap sa matanda. Naghiyawan ng iba, sumunod sa yapak, at hindi nagtagal ay napuno ng tawanan at halakhak ang buong bakuran. Makalipas ang maikling seremonya, nagpatuloy si Celso sa kanyang araw-araw na gawi. Isinama niya ang ilan sa mga bata sa likod ng property upang ituro ang tamang pagtatanim. Sa kanyang sariling sulok ng hardin, nagtanim sila ng pechay, talong at mustasa. May kanya-kanyang paso ang bawat bata. Pinangalanan nila ito gaya ng paglalagay ng pangalan sa kanilang mga bag. "Ang pagtatanim, mga anak," paliwanag ni Celso habang ipinapakita kung paano ilagay ang compost. "Hindi lang para sa bunga. Para rin ito sa puso. May inalagaan kang halaman, natututo kang maghintay, magtiyaga at umasa." Isang batang babae ang nagtataas ng kamay. "Tatay, paano po kung hindi tumubo ang tanim ko?" Ngumiti si Celso. "Edi taniman ulit. Ang mahalaga, hindi ka sumuo." Isa pang tradisyon ang isinama ni Celso sa lingguhang routine ng orphanage, ang pag-aalay ng bulaklak sa groto. Ginaya niya ito mula sa dating kinaugalian sa Villa Rosales. Tuwing Sabado ng umaga, lahat ng bata ay may hawak na bulaklak mula sa kanilang tanim. Sabay silang magmamarcha patungo sa groto ng Birheng Maria sa loob ng compound. "Bakit po nating ginagawa ito, Tatay?" tanong ni Joanna, isang batang 8 taong gulang. "Para ipaalala sa sarili natin na ang pagmamahal ay laging may pinagmulan. Ang bawat bulaklak na inialay natin ay pasasalamat.
Para sa mga taong mahal tayo at para sa mga taong kahit wala na ay minahal tayo ng buo. Sa gitna ng katahimikan habang nag-aalay ng bulaklak, may kakaibang kapayapaang bumabalot sa orphanage. Hindi ito luhang malungkot, kundi luha ng kaginhawaan. Luha ng mga batang alam nilang hindi na sila nag-iisa. At dahil sa patuloy na kwento ni Celso, ang kanyang buhay ay isinama na rin sa orientation module ng mga bagong staff at volunteers. Bago kayo magsimula dito, ani Sister Lourdes sa isang orientation session. Kailangan niyong malaman kung sino si Mang Celso Abcede. Siya ang dahilan kung bakit may Leah Children's Haven, isang hardinerong nagmahal at naging ama sa isang batang ulila. Ang orphanage na ito ay bunga ng kanyang kabutihan. Tandaan nyo, hindi lahat ng bayani ay may uniforme. Minsan, may hawak silang tabo, may bitbit na bag, at puso nilang handang maghintay. Habang pinapanood ng mga staff ang video clip ni Celso na nagsasalita sa mga bata, maraming napapaiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi sa inspirasyong hatid ng kanyang kwento. Isang hapon, habang nakaupo si Celso sa kanyang silya sa ilalim ng punong mangga, lumapit ang isang batang babae. Si Rina, 6 na taong gulang, medyo mahiyain. Pero madalas ay nakatingin sa kanya tuwing may aktibidad. Tatay Celso, mahina niyang sabi. Aba Rina, anong maitutulong ko sa iyo, iha? Umupo si Rina sa tabi niya, hawak ang kanyang bag. Pwede po ba tawagin din kitang tatay? Napatigil si Celso, naluha siya. Dahan-dahang hinawakan ng maliit na kamay ni Rina at hinalikan ito sa noo. Anak, kahit kailan, hindi mo kailangan humingi ng pahintulot para dyan. Mula pa noon, isa ka ng anak sa puso ko. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng isang matandang hardinero at isang batang ulila, muli na namang isinilang ang pag-asa. Isang simpleng salita lang ang kailangan. Tatay. Para sa isang tahanang hindi itinayo sa semento, kundi sa pag-aaruga, sakripisyo, at pagmamahal. Isang araw ng Miyerkules, habang nakaupo si Mang Celso sa kanyang paboritong silyang kahoy sa lilim ng punong mangga, lumapit si Sister Lourdes na may bitbit na maliit na folder. Bahagyang nag-aalangan ang ekspresyon nito, pila may balitang kailangang ihatid, pero hindi niya alam kung taano sisimulan. Tatay Celso, bungad niya habang umupo sa tabi ng matanda. May isang bisita po sa front gate. Ayaw niyang pumasok hanggat hindi niya po kayo nakakausap. Napakunot ang noo ni Celso. Ako? Sino naman kaya ang gustong makipagkita sa isang lumang hardinero? Binuksan ni Sister Lourdes ang folder. Ipinakita ang isang ID photo. Guhit ng panahon ng mukha. Ngunit hindi kayang itago ang matalim na matang nakatatak na sa alaala ni Celso. Si Madam Perlita. Tumango si Sister Lourdes. Gusto raw po niyang humingi ng tawad. May dala siyang tungkod. Mukhang matagal-tagal na ring hindi nakakalakad ng maayos. Tahimik si Celso saglit. Bumalik sa isipan niya ang mga tagpong hindi madaling kalimutan. Ang paninigaw sa kanya noon, ang mga pagmamaliit, ang pagtrato sa kanya na tila hindi tao, kundi kagamitan lamang sa Villa Rosales. Si Madam Perlita, ang dating tagapamahala ng mansion, ay kilalang istrikto at mapanlait, lalo na sa mga tulad niyang nasa mababang antas. Pasok siya, sagot ni Celso sa wakas. Wala tayong sinumang dapat isarado ang pintusa, lalo na kung dalay kababaang loob. Makalipas ang ilang minuto, lumakad papasok ang isang babae na halos hindi na makilala ni Celso sa unang tingin. Si Madam Perlita ay hindi na ang babaeng matikas at may matulis na boses noon. Ngayon ay payat, may tungkod at may halos luhaan ng mga mata.
Naka-wheelchair siya na itinutulak ng isang caregiver. Tay Celso, mahinang tawag niya halos pabulong. Kung maari lang po, pakinggan niyo muna ako bago kayo humusga. Umupo si Celso sa tapat niya. Tahimik, mapagmatyag. Hindi siya nagsalita agad. Narinig ko po ang tungkol sa inyo, patuloy ni Madam Perlita. Sa orphanage, sa mga bata, sa documentary nyo. At habang pinapanood ko yon, para bang sinuntok ako sa puso. Ako po yung dating nagturing sa inyo ng mababa. Yung paulit-ulit kayong pinagsabihan. Kinutya, hinamig ang pagod nyo na tila wala lang. Huminga siya ng malalim at tumulo ang luha sa kanyang mata. Hindi ko po alam kung may karapatan pa akong humingi ng tawad. Pero kung sakali, ito na po yun. Patawarin niyo ako, Celso. Hindi ko nakita ang halaga ninyo noon. At habang buhay ko po yung pinagsisisihan. Tahimik si Celso sa loob ng ilang segundo. Tila iniisip kung karapat-dapat ba talaga ang isang tulad ni Madam Perlita sa isa na namang pagkakataon. Ngunit sa bandang huli, ngumiti siya, isang payapang ngiti na may halong lungkot at pag-unawa. Perlita, kung ang bulaklak nga kahit tuyot na ay pwedeng muling bumango kung maalagaan, ikaw pa kaya? Biro niya sabay abot sa kamay ng dating tagapangasiwa. Pinatawad na kita, matagal na, hindi ko lang nasabi. Pero hindi ako nagtanim ng galit. Dahil kung nagtanim ako noon, hindi ako makakapag-alaga ng pag-asa sa mga batang ito. Napahagulgol si Madam Perlita at sa unang pagkakataon, humawak siya sa kamay ni Celso. Hindi para utusan, kundi para magpasalamat. Salamat, Tay Celso. Salamat. Pagkalipas ng ilang araw, si Madam Perlita ay pinapasok sa Lia Children's Haven bilang isang guidance speaker para sa mga batang ulila. May kahusayan siyang magsalita at ginamit niya ito upang bigyang lakas ang loob ng mga bata, lalo na yung nakaranas ng trauma at pag-abuso. Hindi niya itinago ang kanyang nakaraan. Sa halip, ikinuwento niya kung paanong siya mismo ay naging biktima ng sariling pride at kung paanong ang pagpapatawad ang nagligtas sa kanya mula sa guilt at kalungkutan. Alam niyo mga anak, wika niya minsan sa isang session, akala ko noon ang kapangyarihan ay nasa pera, posisyon at boses. Pero hindi pala, nasa kabutihang loob at ang taong nagturo niyan sa akin ay isang hardinero, ngunit higit pa siya sa lahat ng naging boss ko. Naging malapit din si Madam Perlita kay Hugo. Sa bawat pagkakataong magkasama sila, lagi siyang may luhang pasasalamat sa mata. Tinawag niya itong apo. Isang katawagan na hindi niya kailanman ginamit kahit kanino noon. Alam mo, Apo Hugo, minsan niyang sabi, kung may pagkakataon pa akong makabawi sa mundo, siguro ito na yun, ang gabayan ang mga batang to, at baka sa huli, matawag rin akong Lola ng Pag-asa. Tumawa si Hugo. Lola Perlita, bagay na bagay po yan sa inyo. Naging bahagi si Madam Perlita ng bagong yugto sa Lia Children's Haven. Minsan siyang naging bahagi ng sakit ng nakaraan ni Celso, pero sa huli, naging kabahagi siya ng paghilom at pag-asa. At si Celso, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, ay muling pinatunayan ang aral na laging niyang sinasambit sa mga bata. Ang pagpapatawad mga anak ay hindi kahinaan. Isa yang regalo na ibinibigay mo hindi lang sa taong humihingi, kundi sa sarili mong puso. Dahil kapag pinatawad mo ang iba, pinalalaya mo rin ang sarili mo. At sa gabi-gabi niyang pagdarasal sa altar, laging isa ang nasasambit ni Celso. Salamat sa ikalawang pagkakataon, Panginoon. Hindi lang para sa akin, kundi para rin sa iba. Sa pag-inog ng panahon, umabot na sa edad na 72 si Mang Celso.
Malayo na sa matikas at masiglang hardinerong, minsay nagsusuksok ng tabo sa bulsa habang nagtatanim ng rosas. Ngayoy, madalas na lamang siyang nakaupo sa kanyang wheelchair, nakaalalay sa malamig na hangin ng Tagaytay at sa mga alaala ng isang buhay na puno ng pagsasakripisyo, pag-ibig at paninindigan. Malamlam na ang kanyang mga mata, nanginginig na ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang puso'y nananatiling matatag, hindi sa lakas ng tatawan, kundi sa lalim ng pagmamahal na patuloy na bumabalot sa kanya. Tuwing umaga, dumarating si Hugo para samahan siya sa dasal. Hinahawakan nito ang kanyang rosaryo. Siya na may tahimik na nakatitig sa altar sa loob ng kanyang kwarto. Isang beses sa isang linggo, dinadalhan siya ng mga bata ng kanilang mga tanim. Ipinagmamalaki ang bawat usbong na parabang sariling tagumpay. Ngunit nitong huli, si Celso ay mas tahimik na. Mas madalas niyang pinagmamasdan ang hardin mula sa bintana. Tila may iniintay. Tila may sinusukat ang sarili niyang katahimikan. Isang gabi, habang inaayos ni Hugo ang kanyang unan at iniinom niya ang gamot, nagsalita si Celso sa tonong mahina ngunit malinaw. "Anak, kung pwede, gusto ko sanang sa huling pagkakataon bumisita sa hardin ng mga bata." Napatigil si Hugo. Nakaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya pinahalata. "Gustong-gusto mo yon, Tay?" Tanong niya habang pinapahira ng mainit na towel ang likod ng kanyang ama-amahan. "Oo, anak. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako. Pero bago ako magpaalam, gusto kong doon ako huling hihinga, sa gitna ng mga bulaklak at ng mga batang binuhay mo dahil sa bag na binili ko noon." Kinabukasan, sinundo siya ni Hugo sa kanyang silid. Inalalayan siya ng dalawang caregiver habang pinapasok sa wheelchair. Sa kahabaan ng daan patungo sa hardin ng orphanage, tila napuno ng mahangin alaala ang bawat yapak ng gulong ng wheelchair. Ang mga bata, mga staff, at maging si Madam Perlita ay nakatayo sa gilid, tahimik na nagbibigay daan at respeto sa matandang itinuturing nilang haligi ng tahanan. Pagdating nila sa gitna ng hardin, sa tabi na may statwa ni Lia, ang batang may hawak na bag, pinahinto ni Celso si Hugo. "Anak," mahinang sabi ni Celso, "pwede bang umupo ka sa tabi ko?" Lumuhod si Hugo sa tabi ng wheelchair at marahang isinandal ni Celso ang kanyang ulo sa balikat nito. "Mabuti na lang at bumalik ka," aniya sa isang tinig na bahagyang namamaos. "Mabuti na lang, hindi mo kinalimutan ang pangako mo." "Tay," sagot ni Hugo, pilit pinipigil ang luha, "salamat po sa lahat. Kung hindi dahil sa inyo, wala akong buhay ngayon, wala akong puso, wala akong tahanan." Hinawakan ni Celso ang kanyang kamay at may marahang ngiti sa kanyang labi. "Masaya ako, anak. Salamat sa pagbalik." Tahimik silang nanatili sa ganong posisyon ng ilang minuto. Ang simoy ng hangin ay tila dumarampi sa kanila bilang pahid ng mga alaala at ang mga rosas sa paligid ay marahang gumagalaw sa pagsabay sa tibok ng mga pusong muling nagtagpo at naghilom. Kinagabihan, hindi makatulog si Hugo. Pinuntahan niya si Celso sa silid bandang 2:00 ng madaling araw. Dala ang isang basong tubig at ang kanyang lumang t-shirt na ipina-frame niya para sana'y iregalo kinabukasan. Pagbukas niya ng pinto, tahimik ang buong silid. Walang tunog, kundi ang mahinang hampas ng hangin sa kurtina. Nakita niyang si Celso ay nakahiga, nakaayos ng maayos ang kumot. Nakapikit ang mga mata nito, at sa kanyang dibdib, nakapatong ang lumang asul na school bag, ang parehong bag na naging ugat ng kanilang kwento. Lumapit si Hugo. Hinawakan ang kamay ni Celso. "Tay," mahinang tawag niya. Ngunit walang tugon.
Malamig na ang palad. Ang hiningay wala na. Ang dibdib ay payapa. Tulad ng isang bulaklak na sa wakas ay nahulog sa lupa matapos isayaw ng hangin sa habambuhay na paglalakbay. Hindi nakaiwas si Hugo sa pagluha. Yumuko siya, hinalikan ang noo ni Celso at sa gitna ng katahimikan, bumulong. Salamat, Tay. Paalam, pero alam kong hindi talaga tayo maghihiwalay. Ipinagluksa si Celso ng buong Lia Children's Haven. Isang linggong itinayo ang mga puting bandila sa paligid ng orphanage. Nagtipon ng buong komunidad, mga dating batang ulila na ngayoy may sariling pamilya. Mga donors mula sa iba't ibang bansa, pati na ang mga nakapanood ng kanyang kwento sa dokumentaryo. Ang kanyang burol ay ginanap sa mismong hardin ng orphanage, sa lilim ng punong mangga kung saan siya madalas umupo. Sa tabi ng estatwa ni Lia, itinayo ang kanyang memoryal at inilagak ang kanyang abo sa isang urn na hugis school bag. At sa kanyang lapida, nakasulat ang mga salitang, Celso Abcede, ama ng mga ulila, hardinero ng pag-asa. Ang kanyang pag-ibig ay tumubo sa puso ng mga iniwan at namunga ng liwanag para sa susunod na henerasyon. Welfare and Development. Binigyan si Mang Celso ng state recognition bilang isang bayani ng kabataan at opisyal na itinanghal na ama ng mga ulila. Mula sa isang hardinerong tahimik, hindi pinapansin, nyurakan, ngayon ay isa na siyang alamat. At sa bawat batang tumatanggap ng school bag mula sa Tatay's Bad Project, palaging sinasabi ng mga guro, ito ay hindi lamang gamit paaralan. Ito ay alaala ng isang lalaking naniwala sa batang tulad mo. Siya si Tatay Celso at ikaw ang kanyang pangarap. Eksaktong 1 taon ang lumipas mula nang pumanaw si Mang Celso Abcede. At sa bawat araw na dumaan, hindi siya kailanman nawala sa puso ng mga taong minahal at inalagaan niya. Ngunit sa araw na ito, isang espesyal na pagtitipon ang inihanda ni Dr. Hugo Salvador para gunitain hindi lamang ang pagkawala ng kanyang ama-amahan, kundi pati na rin ang mas malalim na kahulugan ng kanyang buhay. Ang araw ay maliwanag, ang langit ay bughaw na bughaw, ila nakangiting sumasaksi sa isang alaala na muling bubuksan. Ang mga bata sa Lia Children's Haven ay nakasuot ng puting kamiseta. Lahat may nakaprint na litrato ni Tatay Celso sa gitna ng dibdib. May bituin sa gilid na simbolo ng bag na nagbuklod sa isang ulila at sa isang hardinero. Mga anak, panimula ni Hugo habang nakatayo sa harap ng bagong tayong gusali sa loob ng orphanage. Ngayon, binubuksan natin hindi lang isang silid-aklatan. Binubuksan natin ang alaala ng isang tao na hindi man nagsulat ng sarili niyang kasaysayan ay naging pahina sa bawat buhay nating narito ngayon. Bumikas ang pinto ng maliit na gusali. Simple, ngunit elegante. Ang bagong pangalan nito, Tatay Celso Memorial Library. Sa loob, hindi agad-agad makikita ang mga aklat, kundi ang isang maingat na inilatag na eksibit ng mga gamit ni Mang Celso, ang kanyang kupas na sombrero na laging nakasabit sa dingding ng kanyang barracks noon, ang pares ng gloves na may mantsapa ng lupa at pataba, ang sapatos na may guping tahi sa gilid, niluma ng lakad at sakripisyo, at syempre, ang sikat na school bag, ang asul na may bordang bituin, nakadisplay sa loob ng salamin na para bang isang relikyang sumasalamin sa himala ng pag-asa. Lumapit ang isa sa mga bata, si Rina, ang batang minsang humiling na tawagin din si Celso na tatay. Tito Hugo, mahinang tanong, pwede po ba akong pumasok? Ngumiti si Hugo at tumango. Pasok ka, anak, sa kanyang tahanan. Pero para sa inyong lahat ito ginawa. Pagpasok ng mga bata,
Bumunad ang mga libro sa gilid ng exhibit, mga kwentong isinulat ng dating mga residente ng orphanage, pawang mga tinulungan ni Tatay Celso. May aklat na pinamagatang Ang Hardinerong Ama, isinulat ni Benny na ngayoy guro sa elementarya. May rosaryo ng pag-asa mula kay Joy, isang dating ulila na ngayon ay counselor sa Maynila. At may bituin sa bag, aklat na isinulat ni Hugo mismo. Tampok ang buong kwento ng kanilang paglalakbay bilang ama at anak. Lumapit si Sister Lourdes at tumayo sa tabi ni Hugo. Hindi ko akalaing mararating natin ito. Aniya, ang dating kwento ng isang tahimik na hardinero, ngayon ay isang inspirasyon sa buong bayan. Tumango si Hugo habang pinagmamasdan ng mga bata na isa-isang nagpipirma sa guestbook ng library. Hindi po ako ang dahilan ng lahat ng ito, sagot niya. Siya, si Tatay, ang buong layunin niya ay simpleng pagmamahal na kahit walang dugo o apelyedong magkaugnay, sapat ang puso para bumuo ng pamilya. Pagkalipas ng maikling programa, nagtungo ang lahat sa harap ng groto. Sa paanan nito, may bagong plaka na ngayon ay permanenteng bahagi ng lugar. Binasa ito ni Hugo ng malakas. Hindi lahat ng bayani may espada. Ang ilan may hawak lang na bag at puso. Sa alaala ni Celso Abcede, ama ng mga ulila, tahimik ang lahat. Maging ang mga bata ay parang nakaramdam ng bigat ng kahulugan ng mga salitang iyon. Isa-isang naglapit ang mga bata at inialay ang kani-kanilang tanim na bulaklak. Pawang mga itinuro sa kanila ni Celso kung paano alagaan. Tatay, bulong ni Rina habang inilalapag ang bulaklak. Salamat sa pagturo sa amin ng pagmamahal. Muling bumalik si Hugo sa gitna at humawak sa mikropono. Mga anak, simula ngayon, tuwing anibersaryo ni Tatay Celso, hindi lang tayo mag-aalay ng bulaklak. Magbabasa rin tayo ng mga kwento dahil ang isang kwento, kapag ipinasa, ay hindi namamatay. Inabot niya ang isa sa mga libro kay Rina. Ikaw ang unang magbabasa, anak. Kinabukasan, isang artikulo ang lumabas sa pambansang dyaryo. Dating hardinero, inalala bilang bayani ng kabataan. May kasamang larawan ni Celso, nakaupo sa lumang silya, may ngiting mapagpakumbaba, at sa kanyang kandungan, ang school bag na sinimulan ang lahat. Mula sa malalayong lalawigan, may mga nagpadala ng liham sa orphanage. Isa roon ang nagsabi, hindi ko siya nakilala, pero dahil sa kwento niya, minahal ko ang anak ng kapitbahay kong iniwan ng magulang. At habang patuloy ang mga taong bumibisita sa Tatay Celso Memorial Library, si Hugo naman ay araw-araw pa ring bumabalik sa groto. Hindi bilang doktor, hindi bilang direktor ng orphanage, kundi bilang anak. Hindi ko alam kung maririnig mo pa ako, Tay. Sambit niya isang hapon, habang hawak ang rosaryo ni Celso. Pero patuloy akong maglilingkod. Lahat ng itinuro mo, ipapasa ko sa bawat batang darating. Hindi titigil ang panikot ng mundong iniwan mo dahil inararo mo na ang lupa nito ng pag-ibig. At sa hangin ng Tagaytay, sa bawat bulaklak na sumisibol sa hardin, at sa bawat batang may bagong school bag, nananatiling buhay si Tatay Celso. Isang bayani na hindi nagbitbit ng espada kundi ng pag-asa.